case na na-file sa akin, I did not receive the subpoena, handed the warrant of arrest, so I'll be like, okay, sige. Iwanan na yung labas. So it's kind of like a bit of a surprise. Wow, nagulat ka pa ha? Nasyak ka pa sa lagay na yan, pura Luca Vega, no? Siyensya na, ngayon ko lang nabalitaan, 3 days ago na aresto pala si Pura Luca Vega, yung blasphemer na nambastos at nagmock sa ama namin, ano? Alam niyo mga kaibigan, matagal po akong naging atheist. Matagal po akong yung tipong, science, hindi totoo ang Diyos, ganyan, or hindi ako niniwala sa Diyos o sa Biblia. Pero never kong naisip na publicly babastusin si Jesucristo or yung Diyos or ang kahit anong religion, kahit hindi ako niniwala dito. Parang ganito, di ba? Pag pumunta ka sa bansang Sharia law, mga Islam, di ba? May pangil ang gobyerno doon. Meron silang will to defend their religion. So tataka ako, nagulat ka pa, Pura Luca Vega, buti nga hindi ka natigok eh, 'di ba? Sabihin mo, imamak mo yung ama namin for the sake of art. Sige nga, kung art 'yan, gawin mo nga 'yan sa relihiyong Islam. Gawin mo nga 'yan sa relihiyon ng mga Muslim, 'di ba? Bakit sa Kristyanismo mo ginawa pero hindi sa Islam? Alam ko mas familiar ka sa culturally siguro mas familiar ka sa relihiyong Kristiyano kaysa sa Islam. So bakit hindi Islam ang tinira mo? Kasi alam mo, Pura Luca Vega ha, at sa mga taong nagde-defend sa ginawa ni Pura Luca Vega, kaya mo madaling imak ang Kristyanismo kasi alam mo walang walang violent repercussions na darating sa iyo. In short, bully ka Pura Luca Vega. Kasi alam mo, you're safe from any physical repercussions, di ba? Hindi ganun kainit ang ulo ng mga Kristiyano. So pati yung hostya, nire-review mo na parang ganun-ganun na lang, na parang simpleng item. I get it. Bakla ka, hindi ka niniwala sa Biblia, pero respeto, di ba? Hindi naman pwedeng porket hindi ka naniniwala sa isang bagay, may freedom ka na para i-publicly mock. Siguro sa loob ng bahay mo, ayun, mag-mock ka ng kahit sinong God or whatever. Pero tataka ako, ba't nagugulat ka pa, pre? 'Di ba? Buti nga buhay ka pa eh. 'Di ba? Balitaan ako dati sa UK ba 'yon, talagang tumatak sa akin, may mga Muslim na namugot ng ulo dahil minak nila si Muhammad or something, or na-offend nila yung religion nila. Hindi ko sinasabing tamang gawin 'yon, maging violente tayo, pero ang sinasabi ko lang, ang swerte pa nga nito ni Luca Pura Vega, kulong lang inabot niya, 'di ba? Sa France, yung company na Charlie Hebdo, 'di ba? Nakatikim din ng violence sa mga Muslim faithfuls kasi nga binastos yung paniniwala nila. Again, hindi ko kinokondone yung violence against sa mga nagmamak, pero it's more of respeto, 'di ba? Tsaka Pura Luca Vega, bakit ka pa nagugulat, ha? Pasalamat ka nga, humihinga ka pa eh. Ha? Kung kasing violente ng mga Kristiyano, mga Muslim, hindi lang yan ang inabot mo, di ba? Yang nagulat ka dahil walang subpoena, formality na lang yan eh. You insulted Christians in a Christian nation. So, actually, swerte ka pa, no? At ayan, deserve. So, hindi ko naman balak pagtawanan, no? Pero nakakatawa lang at nagugulat pa siya, no? Yun lang, no? Kasi kung talagang art yan, sige nga, kung talagang art yan, gawin nyo nga kay Muhammad yan. Sige nga, publicly asarin nyo nga si Muhammad. Huwag nyo gagawin yun, ha? Kung gusto nyo mabuhay. All I'm saying is, kaya nyo ginagawa ang mockery against religion kasi, deep down, bully kayo. Okay? Regardless of your orientation, bakla ka man or straight. Pero kung lumalagpas ka na sa yung tapang mo, medyo lumalagpas na to the point na minamak mo na yung religion na napakahalaga para sa ibang mga tao, and alam mong hindi ka masasaktan physically, ibig sabihin bully ka. Okay? Pura Luca Vega, bully ka. Okay? So, buti nga sa'yo.